Okay. Okay, naka-live na po tayo. Ayan po, isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At welcome again sa ating pong programang Inaanak. Ilaw ng anak, ang kinin natin ang katotohanan. At isang mainit at mapagpalang bati po sa bawat isa na narito ngayon. At gayon din sa lahat ng ating mga kapatid at kaibigan na nakikisa sa atin through Facebook Live. Tunay pong kagalakan na makasama kayo ngayong araw sa isang gawaing magbibigay inspirasyon, pag-asa at higit sa lahat sa paglapit sa ating Panginoon. Sinasabi po sa John 8 verse 12, "Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Mga kapatid, sa mundong puno ng kaguluhan at maraming tinig ang ating naririnig, naway piliin nating panghawakan ang katotohanan ng Diyos at hayaang maging ilaw siya sa ating buhay araw-araw. Kaya ngayong oras, buksan po natin ang ating puso at isipan habang sama-sama tayong nakikinig, natututo at tumatanggap ng mensahe ng Panginoon. Muli, welcome po ulit sa ating pong inaanak na programa. Ayan po. At ang ating pong programa ngayong araw na to, ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, ay 1,000 Years in Heaven. At ang ating pong opening prayer ay pagkakaloob po ni Sister Raquel Humitilco. Ang ating pong musical offering will be given by Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong gabi na to, ngayong tanghali na to, walang iba po kundi po ang ating pong butihing pastor, Pastor Ray Torres. At mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about sa message na ating pong napakinggan. At pwede din po tayo magbigay ng ating pong mga short reflection. At yun po ay papacilitate ni Sister MJ. Ayan po, ang ating pong appeal song ay pagkakaloob po ni Sister Amy Filomeno. At ang ating pong closing prayer ay pagkakaloob po ng ating pong speaker. Ayan po. At bago po tayo magsimula at ibigay ang ating pong opening prayer, batiin ko muna po ang mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan. Unang-una po sa aking screen, ang ating pong Binibining Pilipinas Universe, 1995. Ate Nisita, Katoliko, welcome po. At ang ating pong nanay, andyan po si Nanay Lucy. Andyan din po si Sister Jenny Valdez at ang ating pong muse, si Sister Annie Barrios, si Ate Raquel Humitilco, hello po Ate Raquel, and of course, ang ating pong butihing pastor, Pastor Ray, at andyan po ba si Ninang Irene? Ayan po. Andyan din po si Sister Nika Abaw, and of course, ang ating pong Mamshi Nene. Andyan din po si Ate Nita Cruz, si Sister Mayflor de los Santos, ang ating pong Sister Ampi Garcia, andyan din po si Sister Maria Teresa Laitong, and of course si Sister MK. Andyan din po si Sister Isa Abogade at si Sister Annalyn Surigao Pines. Andyan din po si Brother Jesse Obrero, and of course si Ate Rosen Puno. Andyan din po si Sister Ria Incognito. At ang ating pong si Tito Jong Enriquez. Ayan po, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Raquel. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa mga oras pong ito, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin na kami ay nagkasama-sama sa platform na ito ng inaanak. Panginoon, napakabuti niyo at salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na aming nararanasan sa araw-araw ng aming mga bubuhay. Sa oras pong ito, Panginoon, inilalapit ko ang aming programa. Pagpalain mo po at bigyan ng katalinuhan ang bawat participants. Lalapit ko po ang bawat isa, lalo't higit po ang magbibigay ng mensahe sa oras na ito, si Pastor
Ray Torres sa kanyang topic na 1,000 Years in Heaven. Kayo po ang sumama sa kanya. Bigyan siya ng katalinuhan, mai-impart niya sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng topic na ito upang ito ay makatulong sa bawat isa sa amin sa paglakad namin sa kabuhayang Kristiyano. Palain mo po ang bawat isa, bigyan ng kapayapaan sa pakikinig, sa pakikibahagi sa mga part ng programs. Inilalapit ko rin po, Panginoon, ang mga nanonood, nakikinig sa Facebook Live. Magkaroon din sila ng bahagi at marami rin ang kanilang mapakinabangan sa pag-aaral sa oras na ito. Hinihiling ko po ang pakikisama ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ngayon at patawarin mo kami, Panginoon, kung saan kami nagkulang sa aming pang-araw-araw na kalagayan. Ang lahat po ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate Raquel. Ibigay na po natin kay Sister Ampi ang ating pong musical offering. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver lined. There's the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the end of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand.
stands by me, and the path that be my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't see to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Amen. Ayan po. Thank you so much, Sir Ampi. At wala na pong humabol, ano? Mga kapatid, dumako na po tayo sa pinakahihintay nating bahagi ng ating pong programa, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayong araw ay 1,000 Years in Heaven, isang napakagandang mensahe na magpapaalala sa atin ng pag-asa, kapayapaan, at dakilang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. At upang ibahagi sa atin ang mensaheng ito, ating pong malunggod na tanggapin ang ating pong speaker, si Pastor Ray Torres. Pastor, nasa inyo na po ang buong pagkakataon. Siguro hindi pa si Pastor. Pastor! Okay. Magandang, ano bang oras na dyan? Tanghali. Tanghali na po dito sa Pilipinas. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y hindi tatanggi, pero merong pagkakataon maaaring kulang ang informasyon. Pero sisikapin ko po sa tulong ng Banal na Espiritu na paliwanag sa atin ang ating topic na walang iba kundi yung tinatawag sa Bible, particularly sa Revelation 20, 1-6, ang tinatawag nating 1,000 years. O yung sa ibang salita, pagka nilagyan natin ay tinatawag nating millennium. Wala namang text sa Bible o walang direktang salitang millennium sa Bible, but makikita po natin yung sinasabi nating mil ay 1,000, lennium, year. Kaya nga nakakuha tayo, walang direktang millennium sa Bible, pero dahilan sa ating pag-aaral at nakita natin ito na binabanggit ang 1,000 years, ito ang dahilan kung bakit sa ating 27 fundamental belief, meron tayong tinatawag na yung Seventh Day Fundamental Belief ay meron tayong tinatawag na millennium. Gusto ko pasimulan na basahin dito ang pagkaka-establish ng ating 27 fundamental belief. Sabi dito, the millennium and the end of sin. Kaya makikita po natin yung end of sin, millennium, may mangyayari po. So ang ating pag-uusap, kung makikisa natin o mapapansin natin, ay napapaloob doon sa tinatawag nating mula sa second coming or the first resurrection, at saka yung third coming and the second resurrection. So yun po ang bumubuo sa tinatawag nating 1,000 years. Now, to the question about yung halimbawa sinasabi natin ang millennium, 1,000 taon, kung ating i-interpret ito as prophetic time, then mahirap kwentahin yung 1,000 years. At ilagay natin sa actual na kalagayan. But ang Bible ay hindi kasi nung nagbigay ng ganoong
pagtuturo, kundi ang ibinigay ng Bible sa atin ay kung ano ang mangyayari during the 1,000 years. So yun po, doon po natin babanggitin ang lahat ng mga pwedeng mangyari. So magsimula tayo sa tinatawag nating beginning of the millennium. Ang beginning na binanggit sa atin, basahin ko po yung text. At nakita ko, pasensya na kaya, medyo malabo ang mata. At nakita ko ang isang anghel ay nananaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang ahas, ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya sa 1,000 taon. At siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi rin niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalan ng maikling panahon. At nakita ko ang trono at ang nakaupo sa mga yaon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanyang noo at ng kanyang kamay, siya'y nabubuhay at naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, dalawang senaryo ang makikita natin. Una, binanggit dito na yung anghel na bumababa mula sa langit ay pumunta dito sa kalaliman, dito sa sanlibutan natin, at ang sabi dito ay kanyang sinunggaban siya. Ito yung panahon na pagkatapos na tayo ang mga banal ay umakyat sa langit kasama ng Panginoon. Tandaan natin, hindi lalapat dito ang ating Panginoon sapagkat hindi pa ito nalilinis at hindi pa ito ang panahon para matayo ang bagong Jerusalem. So ang pangako ng ikalawang pagparito na hinudyatan ng tinatawag nating pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga banal, lahat ng mga walang tanda ng hayop at tanda ng kanyang larawan, lahat po na may tanda o may tatak ng Diyos ay mabubuhay na maguli magkasama ng lahat ng mga dadatnyang buhay ng ating Panginoon. Ay ang sabi ng Thessalonica ay siya aagawin kasama, ang lahat ay aagawin kasama niya sa hangin at tayo sa Panginoon magpasawalang hanggan. Ngayon, dito sa puntong ito, makikita natin na ang anghel na sinugo para sunggaban ang dragon na sinatawag na Satanas, ito yung samantalang tayo nandun sa langit, ito naman ang magiging kalagayan ng tinatawag natin ni Satanas at ng kanyang mga anghel. At dito, yung tinatawag nating pagpapaliwanag tungkol sa ano ang kalagayan ng Satanas, ang ating lupang ito ay wasak na wasak. Wasak na wasak. Gaya ng lahat ng ma-imagine natin siguro, yung lahat ng malaking building, malaking mga gusali, lahat bagsak yan, sirang-sira. Parang so nakikita nating mga larawan at tayo na may nakakita ng mga larawan kung paano inilalarawan kung gaano kawasak ang sanlibutan ito. At lahat ng mga may tanda ng hayop, pati na yung nabuhay na maguli na nakita ang pagdating ng Panginoon, yung mga umulo sa Kanya, lahat sila ay mamamatay sa kaluwalhatian ng Panginoon. At lahat sila ay mawawala at mamamatay at sila'y nakalat ang kanilang mga labi dito sa ating sanlibutan kasama ng mga labi ng mga
mahahalagang gusali na nilikha ng tao, ang magagandang lahat na nawasak sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoon, na lahat ito ay nasira at nawasak dahilan sa kailangan ng ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Una, mabuhay ang mga walang tanda ng hayop, lahat ng mga banal, at pagkatapos, yon ay dadalhin sa langit. Samantalang dinala sa langit ang lahat ng mga banal na naligtas, si Satanas naman ay nandito sa ating sanlibutan, wala siyang madadaya, lahat ay patay, siya ay ang pagkaka-explain ay nakatanikala. Kumbaga, nag-iisa siya dito, bagamat hindi naman actually siguro nakatanikala, kundi ang ibig lang sabihin ay siya'y naka-chain dito sa atin, nag-iisa siya, wala silang madadaya, at ito yung napakahirap na sitwasyon na ng isang nilalang katulad ni Satanas, lalong-lalo na kung kanyang makikita ang guiltiness ng ginawa niyang pagkakasala, pati ang mga kasalanan kanyang inilagay sa isip ng tao, ang mga kasamaang inilagay niya sa isip ng tao at ipinakita at ipinagawa sa tao na nagkaroon ng pagka-allegiance sa kanya. So, by that time, samantalang yun namang mga banal na nasa langit, gaya ng binabanggit dito, talatang 3 at 4, ay makikita natin na ang mga banal, nabuksan yung aklat. Nabuksan yung aklat ng tinatawag nating aklat ng kamatayan, yun ang record ng lahat ng mga napahamak o hindi namatay, record, kasama na ng mga kasalanan ginawa niya. So, at yun, ang kasama ng ating, kaya may sinasabi dito na at sila'y maghahari sa 1,000 taon kasama ng ating Panginoon at huhukuman nila. Ibig sabihin, mabubuksan ng aklat ng kamatayan at makikita kung ano ang naging dahilan at sila'y nagkasala at hindi sila nakahingi ng tawad. Okay? So, makikita po natin doon na tayo, na mga samantalang tayo nag-i-enjoy sa vacation natin sa langit, so to speak, gayon pa man, ang magiging gawain natin na hindi naman mabigat, kundi isang magandang karanasan na makita natin ang gagawin ng mga banal. Samantalang nag-i-enjoy, meron din silang ginagagawin na makita ang tunay na record at ang lahat ng mga kadahilanan kung bakit ang mga napahamak ay hindi naligtas. Dito po ako merong kaunting emosyon na gusto kong i-share sa inyo. Bagamat binanggit ko nung una na pagdating ng Panginoon, mabubuhay ang lahat ng mga napag-usapan natin, mabubuhay ang lahat ng mga banal, kasama na yung mga bata, at sabi ng ulat, ang mga bata ay iaabot sa kanilang mga magulang na naligtas, lalo sa ina. At tayo naniniwala na sa pamamagitan ng paliwanag ng Spirit of Prophecy ni Ellen White, ay yung mga bata na walang inang naligtas ay magpapatuloy silang itangkilik ng kanilang inilagay ng Diyos na mga piniling mga guardian angels. Ngunit sa atin, ito yung aking gustong sabihin, at sana ito'y halimbawa lamang. Sana ito'y hindi maging totoo. Halimbawa, meron akong anak, bilang pastor pa naman ako, ito yung aking iniisip na kung halimbawa, huwag nawang mangyari na isa sa aking mga anak ay hindi naligtas at marahil ang dahilan ay sa aking kapabayaan o sa aking kakulangan bilang ama at ako'y mayroong mga sobrang halimbawa'y pagtingin sa mga gawain na dapat sana ay binigyan ko ng panahon marahil, yun ang dahilan kung bakit napariwara yung aking anak. At yun ay kasalanan ko. Ngunit dahil ako naman ay nakakaroon ng pagkakataon at binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na makahingi ng tawad at tunay na magsisi, ako'y naligtas. At ang siguro pinakamalungkot na maaari kong maging karanasan doon sa langit kung ako man ay magkakaroon ng kalungkutan at alam ko ipakikita ng Panginoon, ay kung makita ko yung record ng aking anak na hindi naligtas at alam ko kung bakit hindi naligtas at maaaring isumbat pa rin sa aking pagkatao, so yun ang maaaring pinakamalungkot na karanasan. Kaya doon sa Apokalipsis 22 o 21,
ay makikita pa din natin, ang sabi doon, at papahirin niya ang ang luha sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, sa ganong karanasan ay luluha pa rin ako sapagkat makikita ko ang dahilan kung bakit hindi naligtas halimbawa ang aking anak. At yun ang pinakamalungkot. At sabi ng Panginoon, papahirin niya ang bawat mata, ang luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng dalamhati o panambitan man. So, bagamat yun ay nangyayari, ipalilimot naman sa atin ng Panginoon ang mga bagay na yon sapagkat binago na ng Panginoon lahat. Binago na. Kaya nga, pagkatapos na mangyari yung ganong karanasan, ang iniisip ko naman ay, yun nga, ipapalimot. Kung masakit man yon, ipapalimot ng Diyos sa akin yon, at ganun talaga, mauunawaan na ang kabayaran ng kasalanan talaga ay yung kamatayan. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kasalukuyan. Ito ang aking damdamin ngayon. Ako'y nagpapasalamat. Binibigyan ako ng Panginoon ngayon sa aking katandaang ito ng pagkakataon pa rin na at least magawa pa rin ang maaaring bagay na hindi ko nagawa noon at magawa ko pa rin sa takdang panahon na binigay sa aking buhay ng Panginoon. At hinaisip ko at hinihiling ko sa Panginoon na habang malakas ako at buhay ako, maipakita ko sa mga anak ko, sa mga apo ko, at sa sino mang taong naaabot ng aking impluensya na maaaring mayroon akong kahit hindi sinasadya marahil na bagay na kung bakit sila'y maaaring nagkaroon ng pagtampo sa Panginoon dahilan sa aking marahil na kilos, salita o anuman, ay magagawa ko pang maihingi ng tawad ito sa Panginoon, at kung kailangan pang isaayos, ay maisaayos ko pa rin ito sang-ayon din sa paraan ng Panginoon. Kaya pagkatapos ng 1,000 taon, alam naman natin, yun na nga po, bababa uli ang mga banal kasama ng bagong Jerusalem, at pagkatapos noon, samantalang bumababa ang bagong Jerusalem kasama ng ating Panginoon, kasama ng mga anghel, ang sabi ng ulat ng ating babasahin, pagbaba noon ay ano daw? Tatapak ang ating Panginoon sa lugar sa bundok ng Olibo kung saan siya umakyat at magkakaroon ng lubos na kapatagan. Ang bagong Jerusalem ay nandun sa gawing doon sa tinatawag nating bundok ng Olibo. Imagine po natin ito nandoon sa lugar ng Middle East. Samantalang ito naman ay nangyayari ang pagbaba ng bagong Jerusalem at ng Panginoon at ng libo-libong at mga anghel ng Diyos, ay mabubuhay ang lahat ng mga patay na makasalanan, kasama ang lahat ng mga nabuhay na may tanda ng hayop, lahat ng mga nabuhay na hindi nagkaroon ng pagsisikap na sila'y makahingi ng tawad at mapagyaman sa kanilang buhay ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon at hindi tinanggap ang tanda ng Diyos, kundi kanila pang pinagpasyahan na tanggapin ang tanda ng hayop. Lahat ng mga namatay ay mabubuhay na maguli. Ngunit samantalang sila ay mabubuhay, pakikita at ang lahat ng mga leader, ang lahat ng mga makapangyarihan, lahat simula ng panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa dumating ang Panginoon na makasalanan na namatay, ay muling mabubuhay. At pagkatapos, ipapakita ng Diyos ang tinatawag dito na panoramic view sa salitang Ingles, kung bakit nagkasala, kung bakit ganito ang kahatulan ng Panginoon, ano ang naging dahilan, may due process ba ang Panginoon, mayroon bang sapat na dahilan, at may maikakatuwiran pa ba ang lahat na sumbatan ang Panginoon kung bakit hindi sila naligtas. Ay ipapakita ng Diyos yung panoramic view mula nung lalangin ang tao, lumula nung magkasala si Satanas, hanggang sa dumating ang Panginoon sa ikatlo, ipapakita ang lahat at makikita ng lahat ang maliwanag katulad na rahil ng isang pagpapatotoo na walang anumang itatago kundi lantad sa lahat, pati sa budhi ng mga nabuhay na maguli na makasalanan ay makikita nila kung bakit at wala silang maikakatuwiran pa sapagkat ang justice o ang katuwiran ng Panginoon ay kumpleto at tapat at lahat na kinakailangan para maabot ang tinatawag nating pagiging makatuwiran ng Diyos o the justice of God will be given to all men.
at walang sino man na maaaring paliwanag pa o makapagreklamo pa. Samantalang makikita ng mga lahat ng mga nabuhay na maguli na makasalanan ang ganoon, sila ay luluhod, ngunit hindi para sambahin ng ating Panginoon, kundi sa huling pagkakataon ay magsama-sama uli sa order ni Lucifer o ni Satanas, sa order ng makapangyarihan sa lahat, nag-gather lahat para kubkubin ang nakababa ng bagong Jerusalem doon sa bundok ng mga Olibo, samantalang ang mga banal ay nandoon at nagmamatid at nakikita ang lahat at mabasdan lahat ang nangyayari. Samantalang sila'y nagpasya sa hudyat ni Satanas, ay kukubkubin nila ang bagong Jerusalem. Ngunit bago nila lubusang makubkob ang bagong Jerusalem, mag-gather ang lahat ng mga makapangyarihan para kubkubin ito. Yun ang tinatawag nating Armageddon. Doon sa lugar ng Megiddo. Sa ilang mga pag-aaral natin sa mga susunod, at iyon ang tinatawag nating ikalawang kamatayan. Ang ating kamatayan nung una, kung ipahintulot ng Diyos na tayo ay mamatay sa ating buhay ngayon, kung tayo makasama sa unang pagkabuhay na maguli, sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi na magkakaroon ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At sa ikatlong pagdating ng Panginoon na mabubuhay ang lahat ng mga kasalanan para sa kumpleto at walang hanggang paghatol, pangkatapusang paghatol na hindi nababalik na muli. Ang lahat ng ito ay yung tinatawag nating second death. Doon mangyayari sa ating kalagayan ang tinatawag na millennium. Ganun po ang mangyayari sa sinatawag nating millennium o tinatawag nating 1,000 taon. Pagbabakasyon ng mga banal sa langit at pagkamatay ng lahat, na dito ay si Satanas ang nandito na parang na siya'y nakakulong sa sanlibutan ito at wala siyang madadaya. Kaya yun ang pinakamatigat na sitwasyon na ipapakita kay Satanas. Kaya nga, pagkatapos noon, pagka ibinuhos na yung tinatawag nating asupre at lahat ang apoy na tutupok, at ang tutupukin po ng apoy na ito ay hindi lamang yung mga makasalanan, hindi lamang yung si Satanas sa kahuli-hulihang pagkakataon, kundi yung kasalanan itself. The Lord God has the power to annihilate completely the sin and the sinner. At ang huli doon sa aking pagkaunawa at sa aking kaisipan ay si Satanas, sapagkat siya ang author, sa kanyang sarili nagsimula ang lahat ng author ng kasalanan, at siya ang naging dahilan kung bakit lahat tayo ay kanyang tinukso, nagkakasalo. Ngunit salamat sa Panginoon dahil mas malakas at siguradong nagtagumpay ang ating Panginoon ng ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon mga kaminamahal ko mga kapatid, ang ating tunay na kalagayan ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay nandoon sa kabanal-banalang dako ng sanctuary sa langit right now, at this moment. At kita niya kayo at saka ako kung ano ang nasa puso natin at nasa isip natin. Yes, maaaring nagkakamali pa rin tayo ngayon, nagkakasala. Ngunit minamahal ko mga kapatid, ang Diyos na nagbigay ng kanyang biyaya at si Jesus na nagsakripisyo para sa ating lahat, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ang banal na Espiritu na nagpapaliwanag sa atin, na kumikilos sa ating puso para maunawaan at tanggapin ang kaligtasang inialok ng Panginoon na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngunit patuloy pa rin tayong sa ating pagiging tao ay nagkakasala. Ngunit sana po mga kapatid, maging habit, maging ugali, maging buhay natin, maging lifestyle natin. Ang sinasabi doon sa 1 Juan 2, ang sabi doon, ito'y sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating kapatid na si Juan, upang huwag kayong magkasala. At kung sino man ay magkasala, si Kristo Jesus ang matuwid. Right now, right this moment, minamahal ko mga kapatid, naunawaan natin ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang oras na ito, ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, sapagkat ang ating Panginoong Jesus
nandun pa rin sa kabanal-banalang dako ng sanctuary sa langit at kanyang ipinamamanhik bilang ating tagapamagitan at bilang din na ang kanyang dugo ay kanyang inia-apply para sa ating kaligtasan doon sa kabanal-banalang dako ng sanctuary sa langit. Ang bawat pagtapat na paghingi natin ng tawad kung tayo nagkakasala ay ipinagbibigay alam ng ating Panginoon sa Diyos Ama at sabihin, ang anak kong ito, ang batang ito, ang taong ito ay nagkasala, yes, dahil si ipinanganak sa kasalanan, ngunit sila'y tumanggap sa akin, ginawa nila akong tagapagligtas, at sila'y aking inaring ganap sa at ibinaha at binigay ko ang aking, ibinilang ko ang aking kasalanan, ang kasalanan nila na akin, at ibinilang kung wala silang kasalanan, tanggapin mo sila, Ama. Until the time na makita ng Panginoon yung kalagayang yon na tayo ay ganap na sa ating kalagayan. Minamahal kong mga kapatid, pag sinabi ng Diyos ni Jesus na ang mga salitang naganap na doon sa langit, sunod-sunod na po ang mangyayari. Again, isasummarize ko uli, pagkatapos na i-declare ng ating Panginoon ang salitang naganap na, sangayon sa Apokalipsis, ang sabi doon, ang masama magpapakasama, ang matuwid magpapakatuwid, ang huling 7 salot ay ibubuhos at darating na ang Panginoon. Sa ikalawang pagkakataon, magkakaroon ng unang pagkabuhay na maguli. Dadalhin sa langit ang mga banal, ang mga makasalanan ay patay dito sa sanlibutan ito, kasama si Satanas na nag-iisa, at pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang Panginoon kasama ng bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, kasama ng mga banal, at titigil doon sa bundok ng mga olibo, matatayo doon sa bundok ng mga olibo, na kung saan umakyat ang ating Panginoon. At pagkatapos, mabubuhay ang lahat ng mga makasalanan, makikipagdigma sa huling pagkakataon, bagamat ipinaunawa sa kanila ng Panginoon ang tunay na nangyari sa bawat buhay ng bawat isa, kung sila'y nagsisi o hindi, at pinili nila ang maglingkod sa kaaway na si Satanas. Pag ipinakita, lahat sila'y tatanggap ng talagang tunay na kalagayan ng sinuman, hindi na sila sasamba uli, bagamat tatanggapin yan lahat at wala silang hindi pwedeng tanggapin sapagkat maliwanag ng lahat, bababa ang apoy mula sa langit at tutupukin ang lahat ng mga kasalanan sang-ayon sa kanilang kasalanan hanggang kay Satanas at lilinisin ng Panginoon ang sanlibutan ito at mawawala na ang makasalanan, pati ang kasalanan itself, at ito ay magiging bagong langit at bagong lupa na titirahan ng mga banal magpasawalang hanggan. Pagpalain ng Panginoon tayong lahat mga kapatid, at umaasa ako na at least kahit kaunti ay nakita natin ang mga mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Amen. Ayan. Maraming Amen po, salamat po. Pastor. Maraming salamat po, God bless you po. Pastor, sa napakagandang mensahe. At alam niyo po, laging handa po si Pastor sa lahat ng oras. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song. Sister Amy Palomino. Sister MJ Razon, please proceed our appeal song. Wala sa Ate Amy. Sa atin, yes, sa atin yung message ko pero no response. Thank you. Teka lang po mga kapatid, maghanap lang po tayo. Kasi Pwedeng mag-request sa isang sandali. sa isang sandali. Sandali. Teka lang, Ma'am Shia. Ayan. Maganda yun. Kantang yun. Hindi ko pa masyadong kabisado yung bandang huli, Ma'am Shia. Gusto mo, gusto niyo po gusto niyo po ba mga kapatid, tayong lahat po ang kumanta nun. Total, kakantahin naman po natin yun. Hindi nagsasabay-sabay sa Zoom pag lahat. Para tayong palengke. Isa lang dapat ang kakanta. Kasi Ma'am Shia, hindi ko pa masyadong yung pangalawang. Sige. Si Pastor ang kakanta magigitara. Ayan! Hindi ko alam yung kanta. Pastor! Sorry, hindi ko talaga alam. Tamang Pastor? Pastor, yung Hindi. yung kinanta nyo nun na
na ano sa TLC, yung sinaunang kanta nun. Ang ganda-ganda nun, hindi ko Grabe matandaan naman tayo. si Mami, sinauna talaga. Hindi kasi ano yun eh, ang sarap sa ang melody niya, ang ganda. Nung nag-duet sila ni ano, ni Ano po kanta yon, Pastor? Sige po. Okay, mami. yung kinanta niyo ata yun sa tennis court. Tuwan-tuwa ako nun sa inyong dalawa eh. Ano ba? Siya si, Brother Ay, Kurt. welcome po natin pala si Sister Joyce Grace Hapitan. Probably ito po yung asawa ni Brother Kern Hapitan. Oo nga. Of Hello, course, Brother Kern. Sorry at for talagang hindi ka na namin mahintay ha kasi wala na, 20 minutes na eh. Opo. Pasensya na. Sa sunod na lang uli, i-assign kita. Opo. Thank Welcome, you. Ma'am, Pastor. Ano po? I'm very much willing na ibigay mo sa kanya yung topic na binigay mo sa akin. Parang swap po kayo. Yeah, okay lang. Para naman, Magpapalit kayo, Pastor. yeah, I'm willing. Oh, sige. Sabihin ko po. Kausapin ko po si May question naman tayo. Pastor. Brother Kern, okay lang po ba sa inyo? Armageddon yun, di ba, Pastor? Ang sa inyo? Doon. Maikli lang yun, Oo. pero ang gandang bagay. June 16. June 16 ang Anong schedule. June 16. Yeah. June 16. 17 po dito sa Pilipinas. 17 sa Pilipinas. Sure Yes. ka? Sure ka nun? Oh, tapos Oo nga, kasi 16, kaya ako sinabing 16 kay Pastor dahil nandito nga pala sa Amerika. June 17 yun, birthday ni Pastor Jomel. Okay, Pag June suggest. 16, birthday naman ni Papshi dito. Wow. Okay Pastor Ray, thank you so much sa pagsagip talaga kasi di ko na malayan yung oras kasi nag-iimpake kasi bebiyahe ako ngayon pa Davao kasi graduation ko. It's okay. Oh, wow! Congrats po. Congratulations, Pastor. Isa ka ng ganap na pastor. Praise the Yeah. Lord. So ngayong June 17, sige mag-a-alarm na talaga kasi wala nang pasok yan. Wala nang Okay. Magandang paliwanag pero maikli lang yan, Armageddon. Pero maganda ang mga pangyayari. yes, Pag yes. Pag nakalimot uli si Pastor Ray uli. But I hope not, no? Okay. Sige, Pastor. Dahil po kami ay walang appeal song, ikaw na lang ang mag-a-appeal song, Brother Kern. Sige, mag-appeal song ka nun. Sige. Okay. Ayan. MJ, okay na. Libre ka na. At bago po kumanta si Brother Kern, habang naghahanap po siya ng kanyang kakantahin, i-welcome po natin si Ate Connie Okay. Sariola. And of course, si Ate Ems Kalika. At amen po sa magsisave po. Yes, thank you so much din po sa naka-join sa atin pong Facebook Live at MJ. Yes. Pero hindi pa tayo magka-cut dyan, ha? Kakanta pa si Brother Kern. Yes, naka-live pa tayo. Yeah, tayo ay live na live. Okay na, Mama Shi? Oh, sige po, anytime po, Brother Kern. This song entitled How Great is Our God. Mag-acapella ka na lang, Pastor, kasi hindi nagsasabay ang -1. Mas okay a cappella, Mama Shi? Yes po. Mag-a-cappella. Okay. How great is our God.
the splendor of King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And don't see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And don't see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And do we see how great is our God. Amen. Amen. Ayan. Napaganda pala ng boses si Brother Kern, ano? Thank you so much, Brother Kern, sa magandang awit na inyo pong pinagkaloob. At Pastor Ray, para po sa iyong closing prayer. Okay, let's pray. Panginoon po namin Diyos, marami pong salamat sa inyong pagtawag sa isa-isa sa amin dito sa programa ng Inaanak. Kami po'y nagpapasalamat na inyong tinutulungan lagi ang bawat isa sa amin na magpatuloy, na mag-share ng iba't ibang mga bagay sa ikalalakas at ikatitibay ng aming pananampalataya.
Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga umuugit ng program na ito. Sana po ipatuloy niyo silang pagpalain. Grupong ito, ni na Mamsi, at ng mga kapatid na talagang masisigla, na gumaganap ng gawain na ito, magkaroon lang ng mga pag-uusap at magdagdag ng iba't ibang kaalaman para sa lalong pagpapatibay ng pagtitiwala at pananampalataya namin sa inyo. Ngayong tanghali, Panginoon, aking pong patuloy na hinihiling na ang bawat isa sa amin ay inyong aalalayan sa patuloy na paglingkod sa inyo. Inyo pong tutulungan ang bawat isa sa amin na mayroong mga karamdaman. Pagalingin niyo po ang bawat isa sa amin. At Panginoon, tulungan mo rin po ang mga pamilya namin sakalit may mga suliranin. Panginoon, pakialaman niyo po at inyo pong ayusin kung sakali man na mayroong anumang bagay na sumisira sa pamilya. At maasa rin po ako, Panginoon, na aalalahanin mo ang aming mga anak, saan man sila nandoon at ano man ang kanilang ginagawa. Sana'y patuloy nilang maalaala ang mga ibinahagi naming mga katotohanan sa kanila upang sila man ay magkaroon din ng personal na pakikipag-ugnay sa inyo at pagtitiwala sa inyo. Ngayong tanghali, Panginoon, ang inyo nawang biyaya ay managana sa bawat sa amin at ang kapayapaan nawa ay laging sumaamin sa bawat bahagi ng buhay namin hanggang sa kayo ay makita namin ang mukhaan at kami maligtas diyan sa langit na bayan. Salamat po sa pagdinig niyo sa amin at sa pagpapatawad ninyo sa mga kasalanan namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan po. Thank you so much po, Pastor. At talaga pong ikaw po ay laging maaasahan. At maraming salamat din po sa mga nakatutok po sa Facebook Live. At mga kapatid, muli po magkita po tayo bukas. Same time, same channel para sa ating pong Psalms Prayer Warriors. Ayan. Jen, para sa ating picture-picture kodakan, para tayo ay may memories. Okay po. Please open cam ang available.